So, salamat sa Lord for this wonderful week. Indeed, Thursday now is getting full, no? Pwede ba nating palakpakan ng Lord sa kanyang kabutihan, no? Siya po ang dahilan, no? Bakit tayo bumabalik sa mga gawain kagaya nito. And alam ko na excited kayo as much as I'm also excited. Sabi ko nga kahit na alam mo yun, parang minsan yung panahon kasi, alam mo yun, parang nagkaroon ka ng something sa lalamunan, hindi mo maintindihan. Sa madaling araw, sabi ko, ang sakit ng lalamunan ko pag gumigising ako. Kasi nga siguro nakabuka yung bibig natin, no, pag natutulog. No? So, yun. But then, salamat sa Lord kasi it's weekend again. No? Bukas po, pahinga na naman, no? So, we have options to worship. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, no? Meron tayong option na makadulog sa pananambahan. And yun po ang dahilan, no? I thank God. Why? Kasi sinamahan nyo kami personally ngayong gabing ito. No, this is the reason why we held worship service like this. Kasi meron tayong mga tao na alam nating pinagpapala ng Panginoon. Handa na ba kayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. So we would like to, syempre, shout out muna tayo, no? Dahil onti lang naman, no? Si Ate Sol, si Sister Christine, si Renzel, and I believe Mommy is also watching, no? Sabi ko nga kay Mommy, ikaw sa mga bata ngayon, kasi meron sila mga camps, no? May mga training sila. So talagang ako, after office, diretso ako rito. Pero hinatid ko muna si ate doon sa kanyang camp. No, so meron tayong mga daddy duties na kailangan gawin, and I know naman na naintindihan ako nung iba, no? Lalo na yung mga tatay dito. So meron tayong mga kailangan gawin sa ating ministry sa pamilya, meron din tayong kailangan gawing ministry. Siyempre sa kabuuan ng pananambahan. And yun po, I believe na intindihan din ako ng iba na alam mo yung pag gagamitin ka talaga ng Lord, no, ang trabaho is overwhelming. No? Minsan, mamimili ka eh. Hihindian mo ba yung dito? Pwede. No? Tapos tutuloy mo yung work. Pero maging ready ka, kapatid. Kasi next time, busy ka ulit. Sigurado. No? So, ang sa akin po, pag meron kayong kailangan gawin sa Lord, focus. Gawin niyo yung kailangan yung gawin sa Lord. Kasi ang busyness dito sa mundong to, hindi matatapos. But then when you come to a point that you're reaching out and going in the feet of Jesus, nagkakaroon tayo ng relief. Nagkakaroon tayo ng kapahingahan, no? I hope everybody agrees with me. Yun po ang dahilan bakit tayo nandito, no? Hindi lang tayo narito para makinig ng mga words na manggagaling sa akin, no? Palagay namin pinag-usapan, 1,000 words will come to my mouth, to my lips. But then only one word that comes from the Lord. It changes everything, no? Yun yung pinakamaganda sa lahat. So, salamat sa pagkakataong ito. No, salamat. Sige po, bigyan natin ulit ng isang malakas na palakpak ang Panginoon. Amen. So this month, we're talking about embracing faith, no, to God. No, yung faith na meron tayo, whatever it is, no, that faith, kapatid, can move mountains, no. Maliit man yung faith mo ngayon, or malaki, it doesn't matter. Ang mahalaga doon, meron kang pananampalataya, at doon kumikilos ang Panginoon. Okay? Sige, pray muna tayo. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for this wonderful night. Salamat, Lord, sa enthusiasm. Salamat, Lord, sa karagdagang lakas. We know, Father, we are so drained when it comes to work. We are so stressed, oh God, sa oras na to. But then, as we come to you, Lord, nagkakaroon kami ng enthusiasm, Father. Nagkakaroon kami ng kasiglahan para gawin, Lord, at makinig ng inyong salita. Dalangin namin, Lord, na masumpungan mo, Lord, yung amin pong mga puso. Indeed, Lord, marami kaming kabigatan, marami kaming mga loopholes, marami kaming flaws. And this time, Lord, we lift it up to you. We ask for your forgiveness, Lord, to cleanse us with your holy blood. That as we come and hear your word, Father, yung mga bagay na gusto mong sabihin sa amin ang magbabago ng buhay namin. Salamat, Lord, sa opportunity na meron kaming kagaya nito, Lord. Malamig na lugar, comfortable. Indeed, Lord, everything is set up. Indeed, Lord, this is a blessing for us. And as we hear your word, Father, it is our prayer that we will not harden our hearts. And we will be open, O Father, to hear what you're gonna say this night. Thank you, Lord. Be with the speaker, O God. His sins are so many to mention. And nothing else is righteous as you are. But then, since we are righteous and imputed by your grace, O Lord, magpapatuloy kami, Panginoon, sa mga bagay na kailangan namin gawin. And it is you, Lord, na gusto namin paparangalan sa aming kalagitnaan at maitaas po sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord. Lord, dalangin namin na mag-benefit ang lahat ng mga kapatid na makikinig sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang idalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, isang malakas na palakpak ulit sa Panginoon. No? So we're talking about faith.
No, we're talking about certainty. We're talking about yung relasyon natin sa Lord. Paano natin siya ini-embrace sa mga panahon na to, no? Our topic for this night talks about a certain faith in a changing world. Naniniwala ba kayo na ang mundo ay nagbabago? No? Nagbabago. Dati gumagamit lang tayo ng brick game. Ngayon gumagamit na tayo ng Apple. Gumagamit na tayo ng iPad. No? Pag may brick game ka dati, masaya ka na eh. No? Iba-ibang style lang. No? Pero ngayon talagang wala na. Dati may beeper ka lang, social ka na. Oh. Ngayon wala na siya, face out. Di ba? Yung kita mo, may message. No? Parang iba-browse mo pa eh. Ang hirap niyang basahin. No? Tapos dumating yung analog, dumating yung iba't ibang let's say equipment or gadgets, no? So in our fast-paced, ever-changing world, it is easy to feel overwhelmed and disconnected from the eternal truths of our faith. Totoo yun. Do you believe that? No? Minsan, alam mo, sa sobrang kabisihan sa mundo, ito ang nagde-detach sa atin sa mga ginagawa natin sa Panginoon. Ano-ano ba yon? First of all, no, rapid advancement in technology. Ang bilis. Kapatid, no? It took us 20 years, no? Na alam mo yon, lahat ng pwede nating gawin in a click lang, no? Kung gusto nyong baguhin yung sarili at magmukha kayong cartoon, punta kayo ng AI, no? Baguhin nyo na lang din yung picture nyo. Lahat na, no? Kahit yung mga picture, pwede na nagpagalawin yon, no? Papatandain mo yung picture, papabatain mo. Wala nang imposible ngayon, no? That's artificial intelligence, no? Sabi nga ng isang author, this AI will eat our brains. Bakit? Hindi tayo mag-iisip. Ano lang, alam mo yung type lang, no? Chat GPT ka lang. Ibibigay niya sa'yo yung lahat ng sagot, no? Kaya lang, syempre, as the technology is advancing, kailangan susunod din tayo sa tamang paggamit ng technology. Kaya nga po yung think before you click, mahalaga yon. No, kapatid, kung meron kang emotion, huwag mong i-share sa lahat. Share mo sa kapatid para ka maipanalangin. Mahalaga po ang face-to-face. No? Hindi tayo nagfa-face parang virtual church. No? I know most of us, during pandemic, gumamit tayo ng virtual. But then this time, we encourage, especially you guys, no, online, samahan niyo po kami. Mas masarap ang face-to-face. Mas ramdam, mas feel, mas warmth, no? Kasi mas totoo eh. Hindi ka magta-type ng pagkahaba-haba, no? Para sagutin yung mga bagay-bagay. Tapos ano pa? Shifting cultural norms, no? Itong mga bagay na to, human behavior, nowadays, ang laki po ng ano yan, ng effect dun sa changing world. No, dati ang alam lang natin, dalawa lang ang, 'di ba, male and female, tapos merong yung babae na may pusong lalaki at yung pusong lalaki na may pusong babae. Dalawa lang alam natin dati. Ngayon marami na sila, no? Name it, LGBTQ, ABC, D, E, F, G, hindi ko alam, no? Ang dami na, no? If you're gonna let's say study all, no? This is part of the cultural norms right now, na ini-embrace po. Even sa ibang bansa, no, hindi ka pwedeng magsalita about gender. Hindi pwedeng gamitin ang Biblia, kung anong sinasabi ng Biblia, men and women, hindi pwede kasi magiging racist ka. Meron na pong state sa ibang bansa na inaprobahan na. No, just imagine how the world is getting evil, kapatid. No? So ano pa po? Increasing secularism, no? Ito yung mga taong hindi na naniniwala sa church. Sabi rito, 12% to 16%, I used to believe in God, but now I don't. 54% to 46%, I don't trust the church. 63% religion brings more conflict than peace. And 31 to 52%, I don't believe in God. Nakakalungkot. Pero that's how our world works. But then there's hope. No? There's hope. Sino yun? Si Jesus Christ. Siyang nagbigay sa atin ng hope sa lahat ng mga data na to, sa lahat ng mga nagaganap, no? However, embracing faith nowadays is possible, no? Posible. And it talks about eternal, no? Through faith, we find strength, purpose, and a deeper connection to God. Nagkakaroon tayo ng deeper connection, no? Na kahit na alam natin na, let's say, magkakaroon kayo na, I know you have small groups, right? No, na minsan magsaset kayo ng time, 2 hours lang tayo, kapatid, ha? Natatapos na tayo ng 4 hours. Natatapos tayo ng 3.5 hours, more than 5 hours.
Kasi ganun yung ganun yung connection natin, no? Just imagine, no? Kung virtual yan, may oras kayo. Pero pag face to face ay malaya kayo, no? Kaya iba yung face to face bakit? Iba yung nakikita mo. Iba yung alam mo yun, any time of the day he can butt in or pwede kang tumawa, nakikita ka. Kasi sa virtual po, ikot lang. Pag nagsalita ka, that's the end. Now, if you want to say something, shorten lang. Kasi yung time natin is meron tayong kailangang sundin. No? So why it is crucial to embrace faith today? Bakit nga ba? No? Meron po ako mga ilang elements dito to share with you why our faith, no? Why this certain faith in this changing world is so important. Bakit kailangan nating, alam mo yun, i-embrace, no? Pangalagaan yung pananampalataya na meron tayo. Number 1, let's talk about the foundation of faith. No? Faith is the cornerstone of Christian life. Alam mo yung cornerstone, kapatid? Ang cornerstone, siya yung mga kanto ng masonry construction. Ibig sabihin, dito nakaset ang pundasyon ng bahay. No? Kung paano mo siya isaset para mas maging maganda yon, dapat ang cornerstone, maayos ang pagkakalatag. Siya yung unang-unang sineset. No? So sa masonry construction, it is through faith that we come to know God and experience His love and grace. No? Dito natin na-experience, kapatid, yung love ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, no? Kasi yung ngayon lang, no, yung pagpunta natin dito, this is grace, really. No? Kasi pwede ka nang hindi makarating ng church In some way, pwede na tayo matapos anytime. Kaya lang dahil may biyaya ang Panginoon. Yung kinanta natin kanina, no? I am reminded kasi 2 Tagalog songs yung meron tayo. Sino rito yung naka-attend ng 24/7 worship services? Praise and worship services sa Pilipinas. Naka-attend na kayo nun? No? Yung mga kasabayan ko, yung mga 20s dito, yung mga 8-15 dyan. No, yung mga youth na kagaya ko. No? Natatandaan ko, syempre puro Tagalog songs yon. So meron kami day by day ang nag-held nun So 24/7, no, kapatid. Just imagine, 2 kanta lang po yung kinanta natin. No? So how it goes. No? Nung pagpupuri at pagsamba, yung ginagawa ng 24/7, syempre tulog ka saglit, gising ka na naman kasi tuloy-tuloy sila No? Tapos iba't ibang churches ang magpe-perform. Every hour yon. So 24 band, tapos pagdating sa dulo, yun yung celebration. Just imagine how draining it is. But then it's what matters pagdating dun sa kabila. No? That's part of the foundation of our faith, no? Sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, sabi rito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. No? So faith is trusting what the eye cannot see. Nananampalataya ka, hindi mo siya nakikita, parang si God. We don't see Him, kapatid. Pero tumingin ka sa kaliwa mo at sa kanan mo, makikita mo ang image ng Panginoon. No? Kasi kawangis tayo no? Kaya po sa nilikha ng Lord, walang pangit. Alam mo yun? Ang mundong to, tinitingnan tayo physically na minsan, pag hindi ka kaaya-aya, dun ka sa kabila. Kasi di ba nga, ang mga tao ngayon, alam mo, tinitingnan yung personal. Tinitingnan at ginajudge kung sino yung nakikita. Kaya lang ang faith, tagos. Bakit? Kasi ito yung something you hoped for. Para sa atin, di ba? We hoped for Jesus Christ soon. He will come. Yun kasi ang sabi ng Bible Faith yon, kapatid. Kasi kung hindi ka naniniwala, hindi mo iisipin yung mga bagay na yon. Bakit? Kasi hindi pa siya nangyayari ngayon. Kaya lang dahil sinabi siya ng Biblia at meron kang pananampalataya na soon, lahat ng nangyayari sa atin ngayon, it will come to pass. Pero ang biyaya at ang habag ng Panginoon magpapatuloy magpakailan pa man. No? Yun yung hope natin Really, no? Whatever you have this time, achievements, soon, it will come to pass. Your family, it will come to pass. Anything na meron tayo ngayon, mawawala. Isang bagay lang di mananakaw, ano yun? Ang presensya at ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya kung meron kang sapat na relasyon sa Panginoon ngayon, you are in a good track. Bakit? Yung relasyon mo sa Lord, pagyamanin mo. If you need to attend prayer meetings, if you need to attend a small groups, do it. If you need to grow in a group, na kung saan tong grupong to ay nagnanais na lumapit sa Lord, do it. No? Para yung faith mo mag-stretch out. Hindi po lalago ang faith natin sa pamagitan nating tayo lang. Hindi ka lalago mag-isa, kapatid. Kailangan mo ng katuwang. No? 2 is better than 1. But then 3 is
awesome. Bakit? Kasi yung 2, pag may bumagsak na isa, merong aangat sa'yo. Pero ang 3, ang 4, ang 5, pag nagsama-sama yan, mas powerful yon. And also us, yun po ang dahilan para tayo may corporate worship. Kasi sa corporate worship natin, ito yung time that we tend to see everybody what is happening. We tend to pray for somebody na nangangailangan ng panalangin. Kaya don't settle, no? If the Holy Spirit is pushing you to pray for somebody, dito sa church po makakakita ka nun eh. Alam mo, ang spirit natin is so sensitive. Sometimes, pray for that person. No, you don't need to call a pastor or a leader to pray for somebody. Even you, kapatid. No? Pray for healing. Pray for everything, no? Lahat tungkol sa taong yon, kamustahin mo siya. Especially yung mga first time yung nakikita sa church. No? Doon po kayo mag-start. No? Talk to people. No? We are relational. Hindi po tayo tipo ng taong alone lang, okay na. No? So faith is trusting in God's promises even when we cannot see the outcome. Nagtitiwala ka sa Lord kahit hindi mo nakikita, kahit dumidilim siya. No? Kasi faith nga eh. No? You're hoping for something. Kahit yung evidence hindi mo pa makita ngayon. Kasi magmamatter ang faith natin, kapatid, dun sa nakikinig. At hindi dun sa mga bagay na sinasabi natin. I know lahat kayo, meron kayong iba't ibang pagpapala na na-receive sa Lord. Whether health condition, whether work, no, family, ano pa ba, lahat, name it. No, kahit maliliit na bagay lang yan. Pag alam mong si Lord ang sumagot, it can make a difference in your life. But then there's a challenge, no, for today. Ano ba yung challenge na yon? Living out in today's generation presents unique challenges to our faith. We are constantly bombarded, no, kaliwat kanan. As I've told you, no, pag nagbukas ka ng Facebook, makikita mo ang news. Mas mabilis dun sa mga 24 oras. Eto, segundo lang. No? Malalaman at malalaman mo anong nangyayari sa kabuuan ng mundo. Dati, naghihintay ka pa ng TV. Panoorin natin 24 oras. No? Kasi malalaman natin anong news. Ngayon, sila na ang nangihiram ng kailangan nilang ilabas. No? Yun po ang challenge ngayon. Bakit? Sa pagsunod natin sa Lord, syempre, we need to choose whom we follow. Kasi nandun na di ba? Parang lahat, no? Kahit nga po, di ba, sa multimedia, minsan siguro sinasabi nyo, hindi na ako attend ng church. Bakit? Ang dami namang preacher na magagaling dito, makikinig na lang ako sa kanila. No? Naintindihan po namin yung ganong sympathy, no? Yung ganong kagustuhan. But then, we as your pastor, we want you to be in the church personally, no? Hindi po maganda na nasasanay tayo nagve-virtual, no? Kasi we are relational. Dati po sila Abraham, walang cellphone. Lakad lang, no? So just imagine kung anong ginawa sa kanila dati. At pwede ring mapangyari sa atin ngayon. So that is the challenge, no? Ano 'yon? Yun nga yung sinabi ko. 'Di ba? Yung secularism, no? Yung mga taong nagfo-fall away. Imagine, kasama mo ngayon, kapatid, yun po ang reality ng church. If you find yourself walking right now in the grace of God, no, kailangan pagyamanin natin yon. Huwag tayong pumunta sa point na pag nasaktan kang onte, lumalim ka sa faith nasaktan kang onte, alis ka ng church. Hanap ka ng iba. Hindi ka po mag-grow sa ganon. Yung grasshopper, kung saan kami makukuha, no. Kung nasaktan ka rito, kapatid, deal with it. Deal with it and grow with the Lord. Presensya ng Panginoon ang hinahanap natin, hindi si kapatid. For so many times in your Christian life, you will be, let's say, hurt. Kaya lang tatandaan natin na mas matindi ang sakit na dinanas ng Panginoon compared dun sa sakit na meron tayo. No? Nowadays, it's Monday, Thursday. Tomorrow is Good Friday. Susunod is Black Saturday and Easter Sunday. I know the whole world is commemorating what had happened to Jesus Christ. Pero sa atin kasi sapat na sinabi ni Lord Jesus, it is finished. Tetelestai. Whatever had happened 2,000 years ago, tinapos niya na yun sa'yo at sa akin. Kaya lang for so many times, binabalik natin siya sa krus. Dahil dun sa mga kasalanang hindi natin nilulubayan. Kaya kapatid, right now, if you are bonded with sin, no, cut it out. By grace of God, little by little, lumapit ka ulit sa biyaya ng Panginoon.
No? In Romans chapter 12 verse 2 sabi rito, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be proved what is good and acceptable and perfect will of God." If you want to know the will of God, we need not to conform to the pattern of the world. Ano ba yung pattern ng mundo? Yung pattern ng mundo, kapatid, yun yung sinasabi nilang okay lang. Maliit na kasalanan, okay lang yan. It will not hurt you. No? Kagaya nga ng sabi ko dun sa aming mga cell groups, no? Ang sin, dadalhin ka dun sa lugar na hindi mo na gusto mong higit puntahan. Dadalhin ka niya, yung sukong-suko ka na, pero ang kasalanan tuloy-tuloy pa rin. Kasi nga, into destruction. Kasi that's how it goes. Kaya lang, kapag tinatransform mo yung mind mo, no, by the renewing of your mind every day, nagkakaroon ka ng perspective na kakaiba. Bakit? Kasi nakukuha mo yung will ng Panginoon sa buhay mo. No? Kaya do not be conformed to this world. Whatever we are seeing right now is, let's say, bait ni Satan. For us to go along na pag you are out of the world, diba, naranasan nyo din naman yun, diba, sa majority. Alam mo, minsan pag wala ka, hindi ka connected. No? Kaya lang, kapatid, our difference is who? Christ. Meron kang Kristo sa puso. And all we've got to do is to be contagious. Hindi sila dapat ang magsaset sa atin na dapat nandun ka sa church at ikaw ang naakay palabas. No. That's not the purpose of our lives. The purpose of our lives is yung mga tao sa labas, tulungan natin na makahanap ng pag-asa. Kasi meron tayong nakita eh. No? Lahat po ng pinag-aaralan natin talks about that. Talks about grace. Meron kang nasumpungan, kapatid. At meron mga tao na alam mo na wala pa sa Panginoon. Na ikaw lang ang open Bible for that person to read and receive Jesus Christ sa buhay nila. No? Don't underestimate the power of prayer. And even you, no? Sometimes tinitingnan natin, hindi ko kaya magsalita kagaya ni pastor. Hindi ko kayang manalangin na kung saan parang lahat itatahimik, lahat parang tatayo ang balahibo. No, you don't do that. We don't pray using our, parang hindi tayo sumusunod sa Lord because of, let's say, our emotions. No? Ginagamit natin ng emotions natin when we come to a point that we are worshiping the real God. Yeah, we pour out our emotions. Pero in the areas of our decisions, we don't do that. No? Ang binibigay natin dun is yung truth that will be based in His Word. Yun po yun, para tumawa. No? So do not be conformed, no? So this verse reminds us that we are called to live differently. We need to live and think like Jesus every day to be transformed by God's truth rather than shaped by the world's values. Kasi ang value ng mundong to, kapatid, it can shape us. No? It can shape us really. So number 3, no? Finding strength in faith. No? In Hebrews chapter 11, verse 8, sabi ron, "By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going." Kilala niyo si Abraham? He is the father of faith. Kung meron kang pananampalataya, kapatid, maybe yung katiting na ina-experience ni Abraham is wala. Compare mo dun sa pananampalatayang meron ka, no? Kasi in times of uncertainty and adversity, faith provides us with strength and resilience, no? So, kumbaga, sa buhay ni Abraham, no, he is such a great example. Why? Kasi Abraham simply believed that God would do what He said. Naniniwala kasi siya kung ano sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Bakit? Kasi dumating siya sa point, just imagine ang tinitingnan kasi natin dito, yung time na siya ay nabuhay. No? Siyempre, yung first part, maybe that time, hindi pa siya ganun tinatawag. Hanggang 70 years old. So, 0 to 74, he is a nobody. No? Kailan lang naman siya talaga tinawag ng Lord? Imagine, tinawag siya ng Panginoon. Dun sa time na masasabi natin, ang lakas niya is hindi na kasing lakas nung bata siya. No? And sometimes, alam niyo yung mga success na meron si Abraham, parang pupunta tayo dun sa point na we want to be like that. Parang sa atin, di ba? When we see a successful person, minsan gusto ko maging ganun. Kaya lang yung mid part, hindi natin alam anong nangyari. No, yung ups and downs ng kanyang Christian life, yung ups and downs na dinanas ni Abraham.
No? Kasi marami, no? Kung isa-isahin natin, no? So all of us wants to be like him, and the pinnacle of his life, alam niyo yun, nung time kasi na okay na siya, just imagine ang sabi sa kanya ng Panginoon, I will make your descendants as numerous as the numbers in the sky. But then, how can it be? Wala pa siyang anak. No? Imposible, di ba? Kaya ang ginawa niya, alam mo, gumawa siya ng paraan. Maaaring ito na yon, di ba, si Hagar? Kaya nagkaroon ng Ishmael eh. No? Gumawa siya ng sarili niya ring hakbang. I know ginagawa rin natin yon, kapatid. No? Kung pag-uusapan natin yung mga bagay na yung story of faithfulness ni Abraham, no? Actually, di ba, alam natin yung unwavering, no? Yung unwavering, hindi na-wave. Alam mo yun, kung ang faith mo is talagang solido, unwavering yon. Pero si Abraham, hindi natin masasabing unwavering yung kanyang faith. Meron siyang ups, meron siyang downs. Na alam mo yun, nagpapatuloy siya sa Lord. Then after some time, really maybe nung time na matanda na siya, kasi he is also, well-known. Wealthy pa rin si Abraham. Bakit? Kaya nga siya kahit paano, kilala eh. Di ba? So nung time na yun, during that time na okay na lahat, tinest siya ng Panginoon. Ano yun? Ang pinakil ng testing na ginawa kay Abraham is yung inalay niya yung kanyang anak na si Isaac. Just imagine, no? Minsan, ang gulo, di ba? Bakit po? Alam ni Abraham na may pangako ang Panginoon sa kanya. Pero yung nag-iisa niyang anak, kukunin pa ng Diyos na nangako sa kanya. Parang minsan, kung pag-susamay mo, ang labo. Lord, really ang labo. Pero wag ka, kapatid. Nung time na ginawa yon at sinabihan siya ng Lord na iala yung kanyang anak, anong ginawa ni Abraham? Immediately, the following day, sinama niya yung anak niya. No? Pinrepare niya lahat. Alam mo yung parang excited pa. No? Sumunod siya. Bakit? Di ba sabi rito, paano nga ba nalaman na si Lord ang nag-utos sa kanya? Di ba sabi sa Bible, the sheep hear my voice and they follow me. No? So, ganun lang po yung kasimple, no? Kaya siya sumunod kasi narinig niya yung instruction coming from the Lord. No? So, Abraham's faith actually is wavering in different setting. But the only thing not wavering, ano yun, is the promises of God. Yun yung hindi nag-wave eh. Ikaw, kapatid, no? Nag-wave tayo. Pero ang pangako ng Lord, kaya hindi natin makita minsan, kasi nga, lumalayo tayo. Hindi tayo lumalapit. No? So, kailangan palapit tayo sa biyaya ng Panginoon. Doon magbabago ang buhay natin. No? So, paano yon, no? We know that right now, finding strength in faith. Paano siya mapangyayari, no? Mapangyayari siya in the sense of, this is Abraham, the father of our faith, no? In the sense of community. Sense of community. Ano yun? Our small groups. This church is important sa lakad natin sa Panginoon. So in this modern world, we often value individualism and self-reliance. No? Ang mundo, vina-value yun eh. Alam mo yun, if you have this type of person na sinasabi lang, hindi, loner yan, i-respect natin siya. That's good, kapatid. Pero tatandaan natin na nakakilala tayo sa Lord. Ano na tayo ngayon? Tupa. Diba? Ang tupa, hindi pwedeng mag-isa. Bakit? Dangerous yun. No? Masisilo. No? Ang tupa po, mas matatag at makapangyarihan pag magkakasama. Bakit? Kasi dahil magkakasama sila, ibig sabihin, nandun ang shepherd. Hindi pwedeng mapunta ang tupa dun sa area. Kasi yun yung time na kaya ang tupa naliligaw. Kasi hindi na siya sumusunod dun sa shepherd. The same thing with us. If you find yourself walking far away from the Lord, in the business of this world, check your heart. No? That is the time na kailangan mong lumapit ulit. Bakit? Para kang yung tupa na lumalayo, palayo sa biyaya ng Panginoon. But then, all we've got to do and need to do is to stay closer to the Lord. No? In Hebrews chapter 10, verses 24 to 25, sense of community po tayo. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together. Ito yun, no? As is the manner of some, but exhorting one another, and so much more, as you see the day approaching. So mahalaga po yun, no? We need to exhort with one another. We need to encourage one another. Sa iba pong salin, ano? Kailangan nating i-encourage yung bawat isa.
Na alam mo yun, kung medyo nawawala sa gawain, i-encourage natin na, kapatid, umatin ka. Bakit? Kasi walang gamot sa katam. No? Lahat tayo minsan may ganung point na parang mas masarap atang matulog ngayon kaysa mag-church. No? Lahat tayo nagdadanas ng ganun. Pero nakikita niyo yung difference once you go to the Lord in prayer. And once you find yourself na mamahinga na lang sa bahay. Pansin niyo ba yun? Nagpahinga ka sa bahay, pero pagod ka pa rin. Pero yung pumunta ka sa church na alam mong pagod na pagod ka sa work, after that, ibang joy ang nararanasan mo. Because you are connected in the body of Christ. No? Iba nga alam niyo po yun, reversal ang binibigay sa atin ng Bible, di ba? Gaya nga sabi ko, no? If you want to be great, what do you need to do? You serve. No? If you want to take credit na kailangan, alam mo, masumpungan ng Lord yung ginagawa mo, kailangan kunin mo yung pinaka-lowest. Bakit? Hindi po tayo nagpapataasan dito. Really, no? We are your pastors. But then we don't use that pastoral ministry para lahat kayo is makita nyo na nandito kayo sa baba at nandito kami sa taas. No. Lahat po tayo lumalapit sa biyaya ng Panginoon. And I have mine. I have also struggles. No? Meron akong area sa buhay ko na alam ko hanggang ngayon, binabago pa rin ng Lord. Kung tinatamad kayo minsan, tinatamad din po kami. Kaya lang dumarating lang din kami sa point, ito kasi yung calling mo eh. Dapat maintindihan natin yon. No? We need to take the lead. Kahit na minsan, siguro napapansin na, kasi hindi naman lahat makaka-appreciate sa atin eh. No? Na alam mo yun, if somebody is not appreciating you, just find people who can lift you up. No? Choose your own battle. Choose your own peace. No? Hindi lahat magugustuhan tayo. Kaya every now and then, tingin ka sa Panginoon. Bakit? Kasi pag tama ang heart mo sa Lord, settled ka. No? Dun sa mga taong yon, just continue to pray for those people. Hindi ka magmamatigas sa kanila, kapatid. Bakit? Pag lumapit ka sa Lord, lalambot ang matigas. Kung matigas ang heart, lumalapit ka sa Lord, ikaw ang una niyang babaguhin, hindi yung sitwasyon. No? Kaya kung gusto nating tumama, lapit ka sa Lord. Ngayon, habang lumalapit ka sa Lord, it is good for you na meron kang sense of community within your side. No? Are you still with me? Inantok na ba kayo? No, alam ko yung energy nyo is talagang hype sa umaga. Pero pag Thursday night, really, no, 1 bar na lang, namumula pa. No? But then this time, no, let's stir up. No? Stir up love and good works. No? We will not forsake assembling ourselves like this. Alam natin na meron tayong mga ginagawa sa labas. Alam natin may mga extracurricular tayo. But then finding time for us to be here. No? Really, no? Parang yun yung mga area sa buhay natin na, Lord, sapat na. Bakit? Kasi nakita ko si kapatid. And for me, that's the most happiest moment of the week to see him, alam mo yun, nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Lord. Amen. Next, ano yun? Walk the talk. Live it out for the Lord. No? Ito yung mahirap sa atin eh. When we embrace faith, we need to walk the talk. Bakit? Lahat natututunan natin eh. Alam mo yung lahat nandito nga minsan eh. Pero pagdating dun sa practice, we fail. No? Pagdating dun sa area ng obedience, we fail. Mas gusto natin nagsasakripisyo kaysa sumunod. No? Sa Pilipinas ngayon, ano ba meron? Dami nagsasakripisyo. No? Kasi dami niya raw kasalanan eh. So gagawin nila yung ritual na ginagawa nila sa Lord para maipakita sa tao that we are so sorry for what we did to the Lord. Actually, if you are sorry, kapatid, go to the Lord directly and ask for forgiveness. If you want to cry, close the door. That's what the Bible is saying. Go in a serene room, a quiet place, and tell everything you need to the Lord. If you want to cry to the Lord, don't show it to people. Cry it out to the Lord. Pour it out. No, that's the best part for you. Bakit? Mas masarap ang dealings, kapatid, pag one-on-one kayo ng Panginoon. No? Mas life-changing yon. We don't show it to people na, alam mo kapatid, ang spiritual mo. No? Konti na lang. Lalagpas ka na sa langit. No? Hindi natin pinapakita yun sa tao. Ang pinapakita natin sa tao yung biyaya na nare-receive natin sa Lord. Kasi meron eh. Di ba nga, what goes in will come out. Kung ang biyaya pumasok, lalabas yun.
Pag tinanggap mo ang Panginoon, lalabas yun. Pag walang pagbabago, kapatid, check, hindi mo pa siya tinatanggap ng lubusan. As easy as that. No? Parang ganito, 10 years ka ng Kristiyano. Hanggang ngayon, hindi nahalata ng mga alam mo, hindi nahalata ng mga kaibigan mo na Kristiyano ka pala. Kasabayan ka pa rin nila dun sa mga ginagawa nila na usual. Ilang taon na yun, ha? And then after some time, yun ang sad doon, really, we as Christians. Nakakalungkot, kapatid, na ilang taon ka na, hindi ka nilang kilala na ikaw ay tagasunod ng Panginoon. Never nilang nakita sa yung difference. Bakit? Kasi ang mga tao ngayon, really, kapag kakausapin mo sila, when it comes to their walk with the Lord, nagbabago po ang setup. Have you come to a point to pray to a person and ask him about his life, and then you find him crying for some time? That's the power of the Holy Spirit. No? May kapangyarihan kasi ang Holy Spirit na ma-discern mo anong pinagdadaanan ni kapatid. Kahit nasa court kayo, kapatid, you can pull out somebody and talk to him personally. Hindi ka naman pwedeng sa court gagawa ng ganong eksena, no? Ang eksena kasi ng pagdulog sa Lord is very serene. Alam mo yun, it's just a matter of find a moment that as you talk to this person, yung grace ng Lord is outpouring. Doon magkakaroon ng bagong setup at maganda ang lahat ng ginagawa natin. So in Matthew chapter 5, verse 14 to 16, it says, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket." No? Kasi ang light, hindi yan nilalagay sa ilalim, kapatid. Kasi mawawalan niya ng saysay. Ang light, nilalagay sa ibabaw para siya magliwanag. Parang ganito, di ba? Itong mga liwanag na yan, pag nilagay mo sa ilalim, mawawala ang purpose. Pero pag nilagay mo siya sa ibabaw, liwanag ang makikita ng lahat. No? And it gives light to all those who are in the house. Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So our good works is also important. Hindi tayo gumagawa ng charity or good works para ipakita natin sa kanila na nakakabawas yun ng kasalanan natin. No. We don't do that. We do good works, bakit? To glorify our Heavenly Father in heaven. And that's the product of our acceptance to the Lord. Diba nga, what goes in will come out. If this good God comes in, ano po ang lalabas? Good works. No? On the other hand, if this bad God will come in, what will go out? Bad works. Diba? Kayo, mga kapatid, alam natin yun, no? Kahit sa court. No? Yung nagulat lang, diba? Hindi talaga nakokontrol. Hindi ko rin maintindihan eh. No? Di ba? That's how it goes. No? Kaya sa atin, pag nakakita tayo ng mga ganun tao, nakikita natin yung biyaya ng Lord. Kasi nare-reflect mo yung sarili mo eh. Ganun na ganun ako dati. Kung paano ako mainis, no? Kung paano ako magalit, ganun na ganun. Pero nung pumasok ang Panginoon sa buhay mo, meron kang something na gusto mong i-proclaim. Kapatid, yung dinadanas mo ngayon, no? Kung mananatili kang magtitiwala sa Lord, kayang-kayang baguhin ng Panginoon upside down ng buhay mo. No? That's the power of trusting the Lord sa lahat ng kaparaanan. And you have that light. Let it light shine before men para makita nila at maluwalhati ang Panginoon. No? So our actions, words, and attitudes should reflect the love and grace of Christ. Whether in our workplace, schools, no, communities, sa lahat ng oras, we have the opportunity to be a beacon of hope and faith to those around us. No? Kapag nasa Lord ka, kapatid, yung hope, no, hindi yun mawawala sa'yo eh. Alam mo yun, minsan yung mga taong nakapaligid sa'yo, I know, nararamdaman din nila. When you have Christ in your heart, you are different. You are totally different. Bakit? Kasi makikita mo yung sarili mo dati. Nung time na hindi kontrolado ng Lord yung buhay mo. Really talagang ang hard mo. Pero ngayon, talagang masasabi mo na, ang dami nating naririnig na gano'n, di ba? Dati, konting ganyan lang, ay, hindi ko tatantanan to. No? Kahit saan kami magpunta, talagang hindi ko siya bibitawan. Pero ngayon, so be it. Let the love of Christ continue to dwell in our hearts. And that's love. That's Christ, no, living in us. And that's part of your faith that you have received right now, no? So the power of prayer, no? Siyempre, if you will walk the talk, kailangan isipin mo na merong kapangyarihan ang pananampalataya. Kasi if you want to walk, kapatid, hindi lang yung walk the talk.
Bakit? Kailangan mo ipanalangin yung lakad mo. Kasi doon tatama yun eh. That when you are with the Lord, Lord, it is my prayer na every time na lumalakad ako sa'yo, I can be an open Bible for someone to read para magbalik loob sa'yo. No? Hindi ako maging katitisuran. Na alam mo yun, nung nalaman nila na nung nandun ka, abay, mas lalong naging masama yung mga kapatid na dapat naging mabuti. No? Yun yung kailangan nating panalangin. Kasi meron pong kapangyarihan ng pananalangin. No? Prayer is a vital component of embracing faith. Mahalaga siya sa buhay natin. Bakit? Kasi ito yung communion natin sa Lord. Kaya nga po, sa ating pananalangin sa Panginoon, I know minsan sinasabi niyo, pray tayo ng pray. No? Parang minsan nakakapagod na, pray na tayo ng pray. Kaya lang kasi, there is this, let's say, parang miracle when people pray. No? Doon nagbabago. Kaya nga po tayo merong prayer meeting eh. That is the reason we have intercessory team. Bakit? Pinagpe-pray yung mga pangailangan ng mga taong hindi nila kilala, pero dahil dinudulog mo tong taong to sa panalangin, God is working to that person. And that's life-changing, kapatid. No? We don't usually pray kung ano yung need natin, though we also do it. Pinananalangin natin, syempre, kung anong pangailangan natin. But when you come to a point that you're praying for others more than yourself, iba yun. Bakit? Kasi mas nakatuon ka na. Syempre, pag nananalangin ka sa Lord, alam mong sinagot ng Panginoon yung panalangin mo sa iba. Ibang faith ang binibigay nun sa'yo. Na kung yung iba na pinanalangin mo, sinagot niya, don't you think yung sarili mong panalangin, hindi dinudulog ng Lord? Nananalangin ka sa iba, kapatid, but then God is reading your heart. And through that, God is also working in you. Na kung saan, bago ka maging pagpapala sa iba, anak, inuna na kita. Blessing is on the way. Kaya kung ano man yung mga prayer nyo ngayon, kapatid, give it to the Lord. Hindi nyo man siya makita ngayon, but then you're on the right track. Bakit? Kasi ginagamit kayo ng Lord para maging pagpapala sa iba. And that's more than the blessing na kailangan nating sa buhay natin, lalo na sa ngayon. So, in Philippians chapter 4, verses 6 to 7, it says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ Jesus. No? So, meron pa bang dahilan para tayo maging anxious? Meron pa bang dahilan para tayo mag-isip? Pasok ka dito, kapatid. Be anxious for nothing. Ang lahat daw idulog mo sa paanan ng Panginoon. Bakit? Kasi prayer is the antidote of fear. Kung natatakot ka, kung anxious ka, anong kailangan natin gawin? Matulog? No. Manalangin ka. Para connect yung spirito mo at yung spirito ng Panginoon at yung maranasan mo, magkaroon ka ng peace of God which surpasses all understanding. So that God will guard your hearts pagdating sa area ng pananalangin. Really, lahat tayo nag-undergo ng hirap, kapatid. Pero as we come to a point that we know that God is there, and He is hearing our prayers, nagkakaroon siya ng relief. Na alam mo yun ang sinasabi sa atin ng Lord, anak, you can sleep now. Yung bukas, bigay mo na yun sa akin. Ako nang bahala doon. Isa lang masasabi ko sa iyo na magpahinga ka na. Yung pahinga mo ngayon, bukas, ibang lakas ang meron ka. No? Everything is wonderful. Everything is beautiful. Everything is perfect when God is present in our daily lives. So sa pang-araw-araw nating buhay, papasukin natin ang Lord, di ba? Sa mga tatay dito, papasukin natin sa pamilya ang Panginoon. Sa bahay natin, papasukin natin si Lord. Hindi lang sa church. Hindi sa church na nandito, alam mo si Lord, paglabas mo, naiwan mo si Lord. Naiwan mo si Jesus. No. Whatever you do, sabi nga sa Bible, di ba? Ano bang posisyon meron sa pamilya? No? When you talk, when you eat, when you walk, when you lie down, when you sleep, yun ang posisyon ng pananalangin sa Lord. No? Wala tayong tinatangi pagdating sa family. Kumaga, meron tayong kanya-kanyang role, pero ang paglapit natin sa Lord is, let's say, life-changing as always. So in the modern world, when anxiety and stress are prevalent, prayer offers us a sanctuary. No? So if you want peace, kapatid, in the business of this world, what you did right now is correct. What you did right now is life-changing.
Bakit? Kasi mas pinili niyong maging payapa sa pakikinig ng kanyang salita. Kaysa ngayon na nandun kayo sa ibang lugar na kung saan, alam niyo yung mga tao, they are so restless. Walang pahinga. Kasi nga, YOLO eh. Yung iba, YOLO pa. You only lived once, so gagawin nila ngayon kung anong kailangan nilang gawin. Kasi baka bukas nga naman, wala na sila. At least sinasabi ng iba, ngayon, nagawa ko naman. No, kung nagwalwal ako ngayon, minom ako ng marami, namatay man ako ngayon dahil dun sa inom, uminom pa rin ako ng marami. Naranasan ko pa rin na maging masaya. Kahit for some time. Kaya lang, hindi po ganun ang life with purpose. Life with purpose is when you find yourself used by God sa iba't ibang tao. Kasi ganun yun eh, di ba? Si Lord naman kasi, hindi bababa ang kamay niya para maranasan mo na alam mo yung tatapik-tapikin ka. No. Gagamit siya ng tao, kapatid, para doon sa sarili mong pangangailangan. Matugunan ng Panginoon. And that's how God works. He is working in the community of believers. He is working to your friend who is sitting on your left and seated at your right. No? Lahat yun. Yun ang biyaya ng Panginoon kasi nararanasan natin siya doon sa mga taong nakakasama natin. No? Kaya wag nyo ring i-underestimate na kahit na minsan yung kapatid nyo ay may pinagdadaanan. Alam mo, all of us are having those tough times. Kaya lang sa atin kasi, di ba, mas tougher ang Panginoon eh. Kaya kahit tough man yung pinagdadaanan mo ngayon, kahit meron kang, alam mo yung emotions na hindi maintindihan ng lahat, no? At least meron someone up there who knows what is in your heart. Pag tama ang puso mo sa Panginoon, kapatid, tatama ka sa lahat ng bagay. Pero pag hindi ka tama sa Lord, tatamaan ka sa Panginoon. Yun lang yung masakit doon, di ba? Either of the two, mamili ka. No? Kasi sa pagsunod, may pagpapala. Sa pagsuway, may pagpapalo. So, mamili tayo, no? So, ako, ang encouragement ko sa inyo, patuloy kayo sa Lord. Patuloy tayo sa Panginoon. No, kahit na nag-encourage kami sa inyo, unang-una sa amin yon. Kailangan namin magpatuloy sa biyaya ng Panginoon. Kahit anong sakit sa ministry, kahit minsan parang, may problema ako, Lord, sa family. Pwede bang hindi mo na ako harap sa'yo? No, feel so low kasi ako eh. Kasi nagka-problema kami ng misis ko eh. Meron kasi siyang natuklasan tungkol sa buhay ko. Alam mo, iingatan ko yun eh. Kaya lang dahil natuklasan niya, kasama ko pa siya sa bahay. Tapos haharap ako sa mga taong to bilang pastor. Hindi ko kaya, Panginoon. Eh, sinong tatayo? Kaya alam nyo, kapatid, ang pagtayo sa harap, kakaiba yon. Pag tumayo ka sa harap, kapangyarihan na ng Lord ang nakikita nyo. Hindi yun nakikita yung kung sino ako. Really, kasi, just imagine, kaya sabi ko kanina, pagod tayo. Pero ang lakas ng Lord, once it is with you, it can move mountains. No? Kaya mo pa rin gampanan ang kailangan mong gampanan sa biyaya at habag ng Panginoon. And for me, that's grace. Yun yung kinanta natin, sukdo lang biyaya. Kasi kapatid, kung walang biyaya sa iyo at ako, wala tayong makikitang gumagalaw sa mga oras na to. No? Kahit ikaw, hindi natin kakayanin yun kundi kasama ang biyaya ng Panginoon. Amen? So, conclusion na tayo. No? So, in our conclusion, embracing faith in the modern world is not without its challenge. So, kumbaga, when we embrace faith in this let's say, unchanging world, ang challenges nandyan pa din. Alam mo yun, hindi ka naman sumunod sa Lord na kung saan naging payapa lahat. Minsan nga, nung sumunod ka sa Lord, napansin nyo ba yun? Lord, ba't nung sumunod ako sa'yo, parang mas humirap lalo. Bakit? Kasi naging sensitive ka na eh. Na ang lahat ng bagay na ginagawa mo, hindi lang siya okay. Bakit? Dapat okay na okay siya sa Panginoon. Mahihirapan ka dun, mag-struggle ka dun sa bagay na alam mo okay lang sa'yo eh. Pero pag alam mo okay yan sa Panginoon, hindi ka magkakaproblema. No? So sa lakad natin sa Lord, we need to set our hearts tama sa Lord. No? Faith anchors us in God's eternal truth, providing strength, purpose, and hope. So by staying rooted in Scripture, yung pinag-aralan po natin kanina, no? Participating in faith community, living out our beliefs, and committing to prayer, we can navigate the complexities of the modern world with confidence and grace. So lahat yun, no, yung mga pinag-aralan natin kanina, no? Let's say, yung foundation ng faith natin, di ba? Yung community na meron tayo. We need to nurture it once and for all. Bakit? Kasi ito yung magagamit natin sa lakad natin sa Lord.
Sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo lalago kung tayo lang ang nag-aaral ng salita ng Panginoon. Yes, lalago ka personally, pero andap-andap yun. Bakit? Pag tinamad ka, wala nang mag-encourage sa'yo. Alam mo yung pag nasa bahay ka, galing ka sa work, umuwi ka sa bahay, alam mo dati may nag-aaya sa'yo mag-church. Wala sila ngayon. Ngayon, pumasok si Katam. Doon ka sa bahay, ang sarap, hayahay. No, online na lang ako ngayon. No? 'Di ba? Pero kung may nag-aaya sa'yo, that is a good sign that you are always on the right track. Kasi meron kang mga kaibigan na pag alam na tamad ka, no, sumama ka. Punta tayo sa Panginoon. Lapit tayo sa Lord. No? So, doon nagbabago ang lahat. No? So, let us commit being a light in the darkness, shining brightly for all to see. May our Father be a testament to the transformative power of God's love, inspiring others to seek Him and experience His peace. No? Tulungan natin lahat, no? Na alam mo yun, ma-experience yung peace na meron sa atin. So before I end, I'd like you to read this a verse, no? These things I have spoken to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Ano yun? Yung pagsubok, no? Paghirap. But be of good cheer. I have overcome the world. Meron nang nagtagumpay sa atin, no? So wag nating sabihin hindi natin kaya. Bakit? Kasi ang battle na meron tayo ngayon, may lumalaban eh. Huwag nating salokohin, kapatid. Ang Panginoon nandyan lang. He is always looking in the condition or let's say the circle of what you have now. Pero tatandaan po natin, lahat ng pagsubok na dinaanan natin, kinaya natin. Bakit? Kasi kinaya siya ng Panginoon. Pag ang Panginoon nawala sa buhay natin, hindi natin kakayanin ng mundong to. Pero since we know that God is there, no, we have this conviction and even embrace the faith that we have that God will never leave us nor forsake us, no? So what Jesus did before, He will do it over and over again. We need to remain faithful and be always faithful. Kung saan tayo tinatawag ng Panginoon ngayon, pagyamanin natin yung bagay na yan. Kasi soon, kagaya nga ng sinasabi natin sa lahat, maaaring ngayon nakikinig kayo. Soon, kapatid, kayo na ang magsasalita rito sa harap at kayo ang pakikinggan. Bakit? Kasi meron kasi kayong kwento na kung saan kailangan marinig din ng iba. And that story is the story of grace in your life. Na kahit walang Biblia, kapatid, when you got to a point that you're sharing it to others, makikita nila ang biyaya na meron sila. No? Sabi ni Max Lucado, faith is the conviction that God knows more than we do about this life and He will get us through it. No? Ano man yung pinagdadaanan natin, kasama natin ang Panginoon. No? Kaya every now and then, hindi natin pwedeng tanggalin ang Lord eh. Bakit? Kasama natin siya sa lahat ng oras, no? Kasama natin siya that He is always in control of our lives. Minsan, madaling sabihin, pero pag nandun ka sa sitwasyon na yon, patuloy lang tayong manalangin sa Lord para mas maintindihan natin na hindi talaga nagpapabaya ang Panginoon sa lahat ng pangangailangan natin. Amen? So, focus tayo, kapatid, no? Hindi dun sa kabuuan ng mundong to, kasi dito madadaya eh. Pero pag nag-focus ka sa kabutihan ng Panginoon, makikita mo yung sarili mo, no? Na hindi ka karapat dapat humarap sa Lord. Pero dahil dun sa pag-ibig, lumalapit ka ng buong buo. Lumalapit ka ng punong-puno ng pag-asa na whatever happens, God is always in the business of changing your heart palapit sa biyaya ng Panginoon. Amen? So this is the faith that we are embracing. Hindi siya kawalan, kapatid. Sometimes hindi mo siya nararamdaman. That's okay. Lahat ng tao nag-undergo ng ganun. Pero check your heart. Sometimes kaya wala ka ring nararamdaman, absent ka sa Panginoon. Ikaw ang nawawala. Si Lord nandyan lang yan. Pag lumapit ka sa Kanya, di ba? If you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. That's the reality of in our Christian life. Pag lumapit ka, magre-reciprocate ang Lord. Masusumpungan ka niya. Amen? Let us pray. Tayo po'y tumayo.
Father God, salamat Lord sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa aming discussion. Indeed, Lord, it is you na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Indeed, Lord, marami kaming pagkukulang when it comes to this faith that we are embracing right now. But then, salamat for we have accepted, Father, kung sino ka sa buhay namin. Alam namin, Lord, hindi magtatapos dun sa pagkatanggap namin sa inyo kung sino ka sa buhay namin. But then, every day of our lives, we know, Lord, in some way, we are offering our lives, Lord, as a living sacrifice, holy and pleasing to you. And sometimes, kung di kami nakakaabot, Panginoon, sa pagiging holy and pleasing in your name, we ask for forgiveness, O God. It is our prayer, O Lord, that you're gonna change our hearts, that whatever happens, Panginoon, dalangin namin na masumpungan namin palagi yung mga bagay na gusto mong sabihin sa amin. Indeed, Lord, we want to make it right. And all of the hurdles that we have, Lord, we want to put it down. We want to give you the full authority sa buhay namin, Panginoon. For so many times, masyado lang kami naging self-reliant sa sarili namin. But then this time, Lord, we want to commit every little thing sa inyo pong paanan. Nadalangin namin, Lord, lahat ng ginagawa namin ayon po sa inyo. We don't want to do things spiritually, Lord, to perform, but we want to be passionate for the calling that you will give us. And salamat, Lord, dahil alam namin nagagampanan namin, Panginoon, yung mga bagay na ginagawa mo sa amin. Dahil first of all, we are into giving ourselves wholly sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nakasama ko ngayon. I know, Father, some of us are so tired, wants to go home. But then choosing this kind of activity in our lives, Lord, will give us relief, will give us peace that surpasses all understanding. And this time, Lord, di kami nagkamali na umaten sa gawain ito, Lord. For we know in some way, magagamit namin, Panginoon, itong pananampalataya na every now and then nilalakaran namin. Magdiliman, Panginoon, yung aming kapaligiran, Father, but then we know, tutulungan mo kami, Lord, na makaget up and even be the light in this darkening world. Maraming salamat, Lord, sa kabuuan namin pong pananambahan and patuloy kang maitaas at maparangalan po sa aming buhay. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay maingat aming binabalik sa inyong paanan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless you.